Hello, Mom. Welcome to Pinoy on Board. Okay, thank you so much for inviting me here, and it's a great privilege for me. Thank you. Please introduce yourself. By the way, I'm Crystal Midi Manalo, and I am currently teaching at Fox Creek Junior High School, and I am a ELA teacher, seventh grade. ELA English. Yeah. Where are you from in the Philippines? I came from Davao de Oro. Davao. Yeah, from Wow. Davao. Hi, mga Bisaya there. Ano yung tiniteach mo sa Philippines? In the Philippines, I am teaching seventh grade also, seventh grade, 8, 9, and 10. But it's not an English subject. I teach MAPE, and Ano yung mm, MAPE? it's music, Music. arts, PE, and Oh, okay. health. Music, arts, and Yeah, PE. Ginawa na lang isa. yeah, and also tele. Ano naman yung tele? It's a economics. Ayun ba Yeah, yung home yeah, yeah, economics before? yeah, Oh, tele na siya ngayon. yeah, tele. Wow. Okay, ma'am. What I would like to know is how you found out about the J1 visa program. About the J1, I have a teacher, a co-teacher in the Philippines that he is really trying to get here, but I just being inspired, Hmm. and um, he always keep on sharing about the thought that one of his friends is already here, and he always keep on asking me that why not, you're gonna have to try like that. So time comes, nakapag-decide na, why not? I'm gonna have to try. Oo. Yeah. So I tried, and last January 2023, I decided to process first my passport like that, and starting to searching for about J1, Oo. and looking for agencies like that. So, nag-agency ka. Yeah. How much did they charge you? It cost me a lot. Yeah. Can you tell us how much? Me and my husband, we pay for them. It's almost 750,000 Does that include yung plane ticket. ticket mo? No. Wow. So we get here, mga nasa 1 million plus, including Wow. our allowances and the ticket. So, tell me sa application process mo, how many schools did you apply to? There's a lot because when I started to apply from January until March, I think I printed a lot of schools. It's a lot of schools, but the only school I got interviewed is the Fax Creek. Fox So, Creek lang yung Fax Creek lang nag-interview yung sa'yo. naka-receive ako ng email. Mga ilang states ka nag-apply? Did you See? apply only in Arizona or nag-apply ka Arizona, I applied Arizona, Las Vegas, and Minnesota, Alaska, because our agency, they give us a lot of links in Oo. different states. So nagkiklik ako lahat ng binigay nila. In-applyan mo na lang lahat ng links? Yeah. Oo. So depende Pero na isa lang. lang talaga yung Isa lang nag-interview sa'yo, talaga. Fox Creek lang talaga. Yeah, because that's my prayer that Oo. Lord, a-applyan ko, gagawin ko lahat. I'm gonna have to apply all these schools, but Lord, yung prayer ko, kung sino yung mag-interview sa akin, just guide me, just give me heavenly wisdom and knowledge na kung ano yung itatanong nila, makasagot ako ba. So, God's grace. Mm. Yeah. Just one school. Did you ever think na makakapunta ka ng US? Never. Never. Hindi ko talaga siya inisip na magpunta dito sa US, kasi sa Pinas, parang okay yung life ko doon. Lalong-lalo na yung husband ko is nag-work pa siya. So, nag-work pa yung husband ko, the finances is so stable. So, wala kaming anak, and as in, parang walang but time comes, the situation really pushed me Mm. to apply here. And why not? If this God's provision, so I tried. So what made you consider na pumunta sa US? Siguro, I know, hindi man lang siguro ako. Mm. Finances, yung sa finances problem talaga, ay hindi man siya 100% a problem, but we
especially you are a breadwinner, ikaw yung parang nagsusuporta sa family mo. Mm-mm. Of course, you're gonna have to look for a lot of resources. Kasi sa Pilipinas, lahat na ginawa ko. Negosyo doon, negosyo dito, lahat. Kung anong kaya kong ibinta, ibinta ko talaga para lang sa pamilya. And yan yung parang naging hugot ko ba na kung hindi ako aalis, Lord, ano pang pwede kong gawin? So, Oo. ayun, yun, nakadecide talaga ako na why not mag-try ako mag-America. Kung ibigay to ni Lord, I know na the process is so good lang. And, ayan, by faith. Alam mo, yung pagpunta ko to is by faith. I don't have, honestly speaking, I don't have even 100 peso in my bank account. Wala talaga as in. Kahit sa ano ko, kahit yung nag-pay ng passport ko is my auntie pa, yung kapatid pa ng ano ko. Kasi walang-wala talaga that time. But again, if it is God's will, si Lord talaga yung mag-provide. Siyang mag-provide, and of course, not just providing everything, but He makes the way smooth talaga siya. So, as in, na-amaze ako. Ba't ako nandito? It's so amazing. Always keep on believing lang talaga. And go back with the motivation. Go back, ba't mo gusto to na, journey? Ba't gusto mo to na, ba't ginusto mo ang bagay na to? So, you need to have a motivation for that. And of course, don't forget to ask God for guidance, and as in, just keep on asking Him. Tell me about yung interview mo sa... Sino nag-interview sa'yo? Sa Fox Creek? school, Mm. our instructional coach and our principal. Ano yung mga questions na do you remember kung ano yung mga questions na tinanong nila? Oh, the first question I got is, ganyan naman talaga. Introduce yourself. And para sa akin, yung pinaka-hard question na, para sa akin lang is yung, how would you manage a disruptive class? Mm. Yeah. Yun yung tanong sa akin. And ako, parang, oh my God, how I gonna answer this? Because hindi ko siya na-experience sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, my personality kasi, my voice, my body, says a lot na. Yung parang, yung bata ba, takot na, ganyan. And hindi ko siya, kasi sabi ko, if ever I have an interview with the school, dapat I gonna have to answer with a heart. Yung based on experience talaga. So the only thing talaga na ano sa mind ko is that, sabi ko lang is the hard question yung paano mo i-handle yung disruptive class. Yung sinabi ko lang nun is, sabi ko, I need to call a student kung sino yung magdi-disrupt sa klase, kasi hindi ko talaga siya nasagot ng, as in, honestly speaking, hindi ko siya nasagot ng, para sa akin hindi siya tama. Kaya after the interview, umalis talaga ako agad, parang, oh my God, I cried. Pumunta ako kay mama ko, Mama, I don't know kung matanggap ba ako ito. Iyak talaga ako after the interview. Kasi yun yung interview na may binigay man yung agency sa amin na ano yung mga possible questions, but the question na nabigay sa akin, parang hindi ko napaghandaan ba? Kasi hindi mo na-experience yung hindi ko ganung na-experience yung ganyang sitwasyon. And, ayun, yun yung pinaka, na question. How would you manage a disruptive class? Pero yung pinaka, ko nasagot doon is, you don't need to call the student. Kung may isa man na naging disruptive sa klase, wag mo siyang tawagin sa pangalan niya directly. You just have to puntahan mo siya, then kausapin mo after the class. Wag mong, kumbaga, hindi mo siya ipahiya. Yun na lang yung lusot ko ba na maging student-centered ako. Kasi I really have research kung paano dito ang sistema sa edukasyon sa Amerika. And it says a lot na dapat student-centered ka. So, yun yung sagot ko na hindi ko siya i-call attention, baka mapahiya siya sa klase or ano bang maging reaction ng bata. So, yung gagawin ko lang is to talk
to him privately. So, paano mo nalaman na tinanggap ka ng district? I received an email about they're gonna have to interview me again. Okay. Yeah, with my, together with my instructional coach that time because they just need to know kung anong pipiliin ko na grade kasi there's a lot of vacancies. So I choose, pinapili ako noon 7, 8. So I choose 7 kasi mas malitlit pa. Ano yung feeling mo nang malaman mo na tinanggap ka sa... Oh my God, I cried. Oh my God. Sabi ko, oh my God, this is it. Tapos, yung yung principal, sabi niya na mag-email daw siya ng contract or job, job offer. Tapos, Sunday na, hindi pa ako naka-receive and I receive a lot of emails na for interview. So, that time, na ako na kailangan ko i-email yung principal kung tanggap ba ako o hindi kasi hindi man sila nagbigay ng conclusion na you are hired. Hindi ko man talaga directly na narinig sa kanila na you are congratulations, you are hired. Hindi man talaga. So inaantay ko lang yung job offer. So nag-email talaga ako na may job offer na ba na para sa akin like that kasi kung wala ayan na continue sa pag-a-apply ko sa ibang school. Pero pagka Monday noon, kasi parang Sunday yun dito, pagka Monday, I receive from the HR ata sa district, Eileen Schiffer, naka-receive ako ng job offer. Ayun, sobra. Walang, I can't explain. Tapos umuwi talaga ako. May duty pa ako sa school noon. Umuwi ako ng bahay. Tapos Mother's Day yun. It's May. Mother's Day yun. Sabi ko, Ma, this is my gift for you. Yung mama ko, sigaw ng sigaw sa saya. As in, sobra. Kasi ako yung panganay. Yeah, ako yung panganay sa pamilya. Ilang kayong magkakapatid? 4. So, yung isa is lalaki. Nasa Thailand siya ngayon. Okay. And he is aiming na makapunta dito talaga. And nag-wait pa ng perfect time. And I have also a brother na ngayon lang din nag-take siya ng board exam. Math din yun. And yung bunso namin is maliit pa. 9 years old. Tell me yung experience mo sa interview sa embassy. Sa embassy, parang cool lang. It's a cool... Mas kinabahan yung asawa ko. Kasi tinanong siya kasi dalawa kami nagpa-interview. Tinanong siya sa first step pa lang ha, kano-ano mo si, Tagalog yun, kano-ano mo si J1? Hindi niya natanong, ay hindi niya nasagot. Sabi ko, wife. Sabi ko, uy, wife siya. Wife. Kasi yung tanong lang sa akin sa embassy, simple question lang talaga, anong school, tapos, anong position mo? What is your position ano yung ituturo mo? Then, yun lang. Parang dalawa lang yun. And the last question, yung asawa ko, ang last tanong niya sa asawa ko is about 2-1-E rule, yung balik Pilipinas. Hindi yun na ng asawa ko na question. Hindi niya alam. Yung sagot lang niya, yes. Tapos sabi ko, kung tanungin ka niyan, anong rule yan, patay ka ngayon. Sabi ko kasi nag-yes na lang siya. Pero hindi niya alam yung tanong na yun. Rule. Yeah, but, ayun, sobrang saya kasi kinuha man yung passport. And, lumabas talaga kami sa embassy na nag-holding hands na sobrang saya na parang, oh my God, this is it. This is it. So, as in, sobra. So, pag-apply mo, sinabay mo na kaagad si husband? Yeah, sabay. Kasi yun yung prayer ko. Dapat kasi sa whatever you ask for God, dapat specific. So, you need to ask God, Lord, if ever this is your will, I don't want to go to America without my husband. Kasi pinahinto ko siya sa trabaho niya. Kasi yung work niya dati is, ako nasa Mindanao, siya nasa Luzon. Kasi sundalo siya. Okay. Yeah, so I let him. Okay, I really decided na
magginto siya sa pagiging sundalo niya. And nag-agree naman siya. Siya din naman. Kasi hindi siya gusto magkalala kami. And that is my prayer talaga na, Lord, if ever you give me this chance, yun talaga yung hiningi ko na dapat kaming dalawa. That's good. Kasi Yeah. mahirap din na ikaw muna yung pupunta dito for 1 year. Tapos next year na lang susunod si Habi, ano. Yeah, Medyo mahirap sobrang din. hirap yan. Mas para sa akin, bawat teacher, iba-iba yung cope up. Bawat teacher, iba-iba yung ano nila. So, yung iba, ano na lang nila after the year para maka-savings pa before yung husband makapunta. Ako kasi, Lord, just provide mo lang yung need namin. Basta gusto ko lang isama yung husband ko. Do you have any kids? No, we don't have yet Are kid. you planning to have any kids? We're praying for that, but hindi ako na kahit kunting pressure, wala man. Ano lang siya. If it is God's will, then will ni Lord Will, ibigaya. So just will lang talaga ni Lord. So that's sabay rin kayong pumunta rito, so you don't have to worry about yung long distance relationship, ano? At first, I sent him to Phoenix. Oh, yeah. wow. Yeah, I sent him to Phoenix. Phoenix para Oh. mag-work siya doon. Kasi sobrang hirap kung ikaw lang yung mag-work as J1 kasi you need to pay your butang sa Pinas kasi grabe yung gastos mo sa pagpunta mo dito. So para sa akin, you need to sacrifice. So I sacrificed for how many months? Sobrang layo, and there's a lot of times na as in gonna have to feel, Lord, is this the journey that I dream for? Or tama ba itong pinasukan ko na journey? Or ano ba? Kasi I feel anxiety na ano talaga ako sa yung feeling anxiety ba. But later on, I realized na sa lahat ng na-experience ko, it makes us strong. So, dito ka sa Bullhead and then sa Phoenix siya nagwo-work. Yeah. Wow. So, pagdating nyo dito, kailan siya pumuntang Phoenix? Nakapunta kami to, ano ba yun? July, August, September. So, mga 3 months. 3 months later, Yeah. pumunta siya. So, 3 how months. long siya nag-work sa Phoenix? It's almost 8 months. Wow. Yeah, 8 months. So, how does it work? Umuwi siya rito every Ako ang week? pumunta sa kanya. Oh. Yeah. So, pag may break talaga, punta ako agad, magbabas lang. And Nagbabas sometimes, ka? Hindi ka nagdadrive? hindi. Kasi nagka-carpool lang ako nung wala pa kaming car. Nag-carpool lang, tapos, sumabay sa may car na teacher. Wow. So, yung magbabas ka from dito sa Bullhead, papuntang Phoenix. Yeah. So, from Bullhead, pupunta ka mo ng Vegas, di ba? Yung, mayroon bang direct na bus? Direct Meron. Hindi na kami makaano pa sa Vegas. From Hindi na. Bullhead to Phoenix, Phoenix na. na. Yeah. Gaano But ka? it's a 6 hours. Layo pa Yeah, rin, sobra. no? Yung nakaupo ka lang. Oh my God. But love will sacrifice. Yeah. That's true. Oh my God. So kilig naman. Oh, wow. Yeah, love will sacrifice. So, you need to understand, you need to balance kung ikaw yung may oras na pwede ka makapunta, ikaw punta doon, and para maka-work si husband, and para naman din yan sa inyo. Hindi ba siya pwede siyang umuwi dito sa Bullhead? May times na uuwi siya once a month na 5 days break niya. Okay. Oo, mag-uwi man siya, minsan lang. Pero- si Habi ba nagda-drive? Yeah, ngayon. So, pero at that time, No, nag-bus lang. Kasi hanggang hindi pa stable yung finances namin, hindi kami kumuha ng car. So, yun yung namin dalawang mag-asawa na before we gonna have to laag-laag or gala-gala, oo. before we gonna have to get a car or ano man yung mga gusto natin, kailangan nating babayaran muna si utang. Utang Importante, first. oo. Kasi yun yung pinaka-importante. And kaya nga naka-decide ako na hindi tayo pwedeng uwi ng Pinas hanggang may utang pa tayo. Yun yung sabi ko sa kanya. And yun, glory to God, yung nagasto namin pa punta dito, okay na. Oh, that's good. Yeah. It's Pero okay. wow, grabing sacrifice yun Yeah. for ilang months. Magbabas ka 6 hours. So, Yeah.
Alis ka dito, ano yun, Thursday night? Tapos after Yeah. work? Sometimes, mag-absent ako Okay. ng Thursday. So, morning sa Thursday, pagpunta ko sa Phoenix, gabi na. So at least dito siya nagwo-work ngayon Yeah, sa andito Bullhead. na siya Saan ngayon. siya nagwo-work ngayon? Ano siya sa Walmart. Okay. Dati sa Joshua Spring, pero 1 month lang siya doon kasi um, naghanap siya ng kung saan siya mas young, kumbaga Okay. ganyan. Oo. Kasi for example, sa casino marami minsan opening. Kaya lang, Oo. yung some of the openings na available, midnight shift or graveyard shift. Oo, tapos kino-consider din niya yung salary. Mm. The salary is good Mura. enough Oo. and the time itself kasi ihatid pa niya ako, hatid sundo like that. So, Kasi nakatry din ako ng work sa casino. Sinubukan ko lang, I was curious. Sabi ko, nung apply ako, sabi ko, gusto ko sana yung tinatawag na swing shift. Yata yung from between 3 to 11 ba yun? oo. Sabi niya, walang ganun. Kung baguhan ka, You need to. graveyard shift ka. Oh. Sabi na ganun. So, graveyard shift from 11 to 7. So, sabi ko, okay, at that time, kinakailangan ko ng extra. Okay, let me try it. Hirap. Oh my goodness. Yeah. Parang hindi siya din ng asawa ko. Parang hindi siya interested kasi never man siya nag-apply talaga sa casino tsaka sa mga hotel. Hindi siya nag-apply. Yung ina-applyan lang talaga is yung related sa work niya sa Phoenix. Mm. Then, natanggap man siya. So, nagano siya ng mga 1 month. After 1 month, nag-resign siya. After resigning, ayun, mas pinili niyang maging spark driver. Oh, Yeah, mas pinili niya kasi mas young siya and alam niya Oo. yung kung saan siya kumikita. mas maganda talaga yung komportable ka sa ginagawa mo. Yes. Tell me about yung first day mo sa school with your students. Oh my God, my first day. My first day in school, hindi siya madali kasi first time ko sa mga bata. Oh my God, ganito pala yung mga bata dito. Pero as in later on, malalaman mo na yung dapat strategy yung gagawin ko dito. But at the very first time talaga na I face my students, sobra parang takot ako ba? Paano ko to Paano ko to i-handle tong mga batang to? Kasi sobrang likot. Tapos, sometimes, kasi galing sa Pinas and galing sa probinsya, the accent is not really good until ngayon. Oh my God. Until ngayon kasi yung accent is quite different from their accent. So, minsan yung mga bata hindi makaintindi ba? Kasi sa accent, your English is good pero yung accent ba hindi hindi nila ma-get. So, the rules na ini-implement mo, sometimes hindi pa nila ma-gets like that. Hard siya, but sa kalaunan, mahanapan mo din siya ng way how to handle them, how to make them quiet, how to manage them. So like that. Ano yung pinaka-challenge mo sa handling yung mga students mo? So far, yung challenging talaga is makano ka ng estudyante na isang set of class or class period na andun lahat yung you have a behavior issues. Kasi I had a set of class talaga na andun lahat. And you need to find it out na paano ko to gawin or yung paano mo talaga sila patahimikin na andun lahat yung bunganga. Lahat ng bunganga nakabuka. So, yun yung pinaka-challenging talaga. But as a teacher, always keep on be firm sa mga rules mo, expectation. Always remember that you're gonna have to at the end at the very beginning of the class, you need to implement or present your expectation. Ako everyday, bahala na maging boring sa kanya. Sometimes they gonna set, Miss Dima, no, you always keep on repeating those expectation ko. Yes, because as long as you didn't follow these rules, then I'm gonna have to repeat it a million of times. So expectation, be firm talaga. How I face those struggles, be firm lang sa
rules and expectations mo sa klase. Ano yung pinaka-difference ng students dito and students in the Philippines? No, it's a big difference talaga. As in, sa Pinas, pag tingin pa lang na andyan na ako, magsabi na siya, oh, dito si Ma'am Tal, dito si Ma'am Tal. Kuha agad ng mga, pamuna sa classroom, yung magwawalis. Pero dito, even good morning, you can't receive. Pero hindi naman lahat. May mga bata din naman na na mag-good morning like that. May mapili man, pero kadalasan talaga hindi. Ang laki. Sobra. If I gonna have to rate in percent, maybe in 80%. 80%. Hindi din 100% kasi may similarity din naman. Kumusta naman yung staff ng school niyo? Staff, all in all, the teachers, the colleagues, like that. They're good. Okay Yeah. naman. Yeah. Any challenges in interacting sa ibang staff? No, because Fax Creek, we have, I think it's 19 Filipino teachers. Wow. Yeah. So, hindi talaga masyado, yung communication, hindi masyado, sa amin, hirap. Any drama sa school? No? Na juicy. Alam mo naman, sometimes we're Filipino, alam na natin na hindi talaga yun mawala. It's a very deep end. Yeah. So, but just let it go. Yeah, let it go. Moving forward. So, just focus na lang sa self-improvement. So, ganyan. May dramas naman talaga. Hindi talaga yan maiwasan. Nobody's perfect, and kahit anong gawin mo sa buhay mo, always remember na yung tao, may masasabi talaga yan. Always. Yeah, always talaga. But, inano ko lang sa self ko, you know what, you just have to continue. Looking forward, the most important thing, just focus with your growth and focus with your self-improvement. Ganyan lang. Tama. Ilang years ka na dito, ma'am? Mag 2 years. 2 years Yeah. pa lang. Ano yung mga nagustuhan mo na American traits? Yung mga characteristics nila? Ano sila, hindi sila plastic. Mm. Yeah. Kasi tayo mga Pilipino, we're sugar-coated tayo eh. Oo. Na, tama. oh, you're so maganda. You're so good. But, oh, no. Pero sila, grabe ang direct nila. Kung ano isasabihin nila, yun talaga. Sobrang prangka. Yun yung gusto ko. Straightforward. Yeah, talaga. straightforward talaga. Yung nagustuhan ko for the most part dito is hindi sila nag-aano ng masamang loob. Hindi nila hina-harbor. Yeah. Like ang they daling mawala. could scold you right now, no? Kahit na magbangayan pa kayo right now. After that, pag na-settle nyo na yung score, wala na. Okay na. No? Yeah. Oh, Yes. Tapos kahapon lang you were like fighting, Yeah. tapos maya-maya, oh hey, how you doing? Yeah. Walang sa Yeah, Pilipinas isang buwan, ilang taon. Yeah. Ano pa yan ng mga ilang years? Oh my Bahala ka goodness. sa buhay mo. Ganyan pa yan. Wala akong paki. Ganyan. Kasi sa atin, hindi tayo masyadong straightforward. Parang, I don't know kung bakit parang nahihiya tayo na sabihin Yeah. kung ano yung gusto nating sabihin. Kasi minsan kinoconsider natin yung feelings ng ibang tao. Like that. Parang hindi natin gusto na ma-offend sila like that. Pero what I really, the situation here really teach me a lesson na dapat straightforward. Kasi the more you sugarcoat everything, the more maging plastic ang lahat kasi. Tapos hindi na naging genuine yung Yeah. relationship nyo. Yeah. No? Every time you see each other is, yun nga, plastic lang Yeah. talaga na, tapos pagtalikod. Backstab. Yeah. Oo. And you know what, maka-feel man tayo niyan. Kahit sabihin pa in front, nag-smile, na ganyan-ganyan, ma-feel mo yan. And as in, ma-feel mo yan. But again, ano ko lang sa mga teachers dyan, it's normal. Normal lang talaga yan, maka ka ng mga comments, compliments. Normal lang talaga. Kasi tao tayong lahat, kahit tayo, meron tayong sa ibang tao. But always remember, just go forward. Kasi yung tao may masasabi talaga. Totoo. Yeah. Paano mo na-overcome naman yung financial challenge? Did you nag-loan ka rin ba like others na
ng pangbayad sa sponsorship and tickets? Okay, first and foremost, when I get here, as what I have discussed a while ago, that I really ask God that, Lord, if it is your will, you will provide. And yung pag-apply ko is smooth lang, you will provide talaga. May maraming tao na tumulong talaga sa akin, especially my churchmate, my pastora. So, shout out to our pastora, Reverend Gloria Tibon. And as in, they're the one who helped me to para makabayad like that. And sobra, maraming tumulong. Hindi ako nag-loan. That's And good. say for example, Danitan like that. Kasi ang daming mga nagpapautang. And yung utang ko is sa mga co-teachers ko lang and churchmates. So, siya, at saka sa tito ng husband ko. So, parang hindi siya sa bangko. So, That's good. Kasi marami sa ako labas lang nakikilala siya. na nag-loan ng ilang Oo. thousand pesos para lang pambayad ng Tapos ang laki ng expenses. interest niya. Oo. Yeah, sobra. Kasi maraming nagpapa-loan Sobra. para lang talaga for J1. Yes. Yung clientele lang talaga nila is J1 teachers. No? Sobrang dami. Ganun. Oo. Pero- That's good naman na you have a very helping community. Yeah, my churchmate talaga. And I have isang churchmate na it's 400,000 talaga yung pinahiram sa amin. Yeah. 400,000 to pay my visa sponsor kasi 400,000 yung babayaran namin. And God's grace, parang na-touch siya ba? So, ayun, pinahiram niya sa akin. And glory to God, nabayaran din naman. Sino pala yung sponsor niyo, ma'am? Jack. Jack din. Yeah. How did you find, how did you find out about Jack? The agency itself. Agency Sila ang yung nagbigay. nag-refer. Yeah. Did you ever consider na getting another sponsor or kung ano lang yung binigay ng agency? I asked them, sabi ko, can I choose a visa sponsor? Because it's sobrang kasi parang ang mahal ba? So expensive. So, yun yung sabi nila na sa panahon ngayon kasi hiring, hindi ka na pwede magpili-pili. Kung may may visa sponsor na mag-ano sa'yo, just go. Go with the flow. So, ayun. Pero smooth naman. Smooth naman. Glory to yung God. process nila. Yeah. All glory, honor belongs to God lang talaga. Lahat. Ano yung pinaka-major na challenge mo with all this coming here? Yung miss ko yung family ko. As in, it takes years before ako naka-get over ba. Iyak ako halos everyday. Homesick ka pa rin ba? So, ngayon? sa ngayon hindi na. But last year sobra, iyak talaga ako. Walang araw na hindi ako umiyak. Tapos sabi ko, uuwi ako, makabayad lang na akong utang ko, mama, uuwi ako. Ganyan, sobrang mama's girl ko kasi. Sobra, uuwi ako, mama, ganyan, uwi talaga ako. Mabayaran lang lahat ng utang, magbi-business na ako, hindi na ako ganyan yung mga isip ko nung mga time na yun. But ngayon, again, sometimes we need to balance kung anong dapat natin gawin. And you said this is your second year. Yeah. In terms of percentage, anong percentage na yung nabayaran mo sa mga nautang mo? Glory to God, I don't have any Wala na utang sa labas. Yung sa labas. Yung sa akin na isa DepEd, if you can, sa DepEd, may kunti na lang. Isang parang kunti na lang talaga yung inaano. Glory to God, wala nang utang sa labas. That's good. Ako lang nagpautang, charot. Nagpa 5-6 ka na ngayon. Hindi din naman. Ay, nako. So yung J1 program normally runs for 3 years. Yeah. Are you planning to maybe extend the 4th or 5th year? It depends upon the situation, and I always keep on asking God, and sometimes I discuss this together with my husband na baka 3rd year lang or tapusin lang natin yung extension, then after that uwi tayo ng Pinas, mag-business like that. Kasi minsan pag burnout ka ba sa trabaho or masa-stress ka sa work, minsan maka-decide ka na, this is not for me, I'm gonna go home like that. But as for now, parang i-embrace ko lang talaga yung blessing ni Lord. Kamusta naman yung workload sa district? It's okay. I don't have any problem about the work, the lesson para sa kids. It's parang sobrang easy lang talaga. And sa ngayon, nakapag na ako, parang naka-get over na. Parang okay na
yung klase, parang okay na sa akin. Naka-adjust ka na sa Sobrang behavior adjust ng na. Yeah. students. So, Parang yun, hindi na sila parang noisy like that. Alam ni William yan. They're not allowed to talk, okay? Because expectation is expectation. So, ganyan lang talaga sa mga aspiring teachers dyan. Again, just be firm with your rules and expectation. nung una ba, dinidibdib mo yung Of course, behavior ng iiyak ako. Oh my student? God, hindi ako naka-receive ng mga cursing sa Pinas. Pero dito, pag makarinig ako niyan, oh my God, parang ang sakit sa heart. As in, sobra. Kasi yung kultura natin sa Pinas is sobrang ano ng mga bata, may respeto. Oo. Yung as in, sobrang sweet dito. Oh my God, cursing doon, cursing dito, cursing doon. But it's now, okay, I don't care. Okay, say what you want. I don't care. I really don't care. Ano yung pinaka-worst na curse na binigay sa'yo? Oh, it's not a cursing word, but one could do get a pencil and put it in my head because I'm sitting down in front and he's trying to sharpen the pencil and he passed at my back. Dumaan siya sa likod ko tapos pwede naman na dumaan siya sa dyan. Yung trabaho niya pala is ginaganyan-ganyan ako niya ng pencil. So, pangalawa niya yung sa pangalawang paggawa niya yung ginaganyan ako ng pencil, parang wala lang tumawa ang lahat ng estudyante. So, nagtaka ako, bakit? So, sabi ko, okay, go back to your seat. Bumalik siya. Bumalik na naman siya, nag-sharpen ng pencil niya. Pero nag-raise siya ng hand. Can I sharpen my pencil? Okay, go. Dumaan siya again. Pagbalik niya, gumanyan siya. Pag ganyan ko, Nakita mo talaga. yun yung pinaka-worst na nangyari sa yung sa klase. Paano yung reaction mo nung nakita Oh my mo? God, I cried. And I really, nag-walk out talaga ako. I called the office and lumabas talaga ako and I shouted and andyan yung instructional coach ko, I'm so tired! I really don't want this. I didn't deserve this. Sabi ko talaga, yung parang iyak ako. And, ayun, may consequence din naman na binigay sa bata. And the only thing na na-appreciate ko is that if you're gonna have to ask them about the situation, yung mga bata ganyan, the support is there naman. That's good. Yeah. So, Pero ngayon, ano na? ngayon, okay na. Okay. Yeah. Okay na. Parang ako na yung, okay, go to the office. Gaganyan ko na yung mga bata. Parang, sa ngayon, ikaw as a teacher, dapat, yung sa mga applicants dyan, dapat ka kasi, artista ka. Minsan galit ka, minsan mabait ka. It depends upon the situation. It depends sa mga set of the students. Kung tingin mo ito ng mga estudyante, hindi ito masindak ng santong paspasan. Sige, dito sa paglalambing, okay, just do your work like that. But may set of students na kailangan mo talagang sigawan. So, ganyan yung teachers dito. So, dapat maging ka talaga. Hanapin mo lang yung kiliti ng bawat students. Yes, of course. Kasi sa atin, isang titig mo lang. Yeah, titig lang. Wala na, okay na, ganyan na. Dito, hindi. Dito, makipagtitigan ba sa'yo? Yeah. Ay, may nakakatawa nga sa experience ko. Kasi every time mag-start, every time the bell ring, andyan ako sa door. Tapos, na ako, galit na. Parang yung mukha ko ba is sobrang, kasi yung mukha ko is sobrang maldita yung mukha ko. Sobrang, yung bata, sasabihin, are you mad, Miss Di Manalaw? Are you? No, I'm not. Kasi, kung hindi mo sila pangunahan sa, yung aura mo, ikaw yung kawawa. So, pagpasok pa lang nila, okay, go back to your seat like that. Okay, go to your assigned seat like that. Parang, maging strong ka na talaga ba sa simula. And last week ay talaga ako. Oh my God, nakakatawa. Nag-smile ako parang kasi komportable na ako sa klase ba. Sabi na isang bata ko, Mr. Manalaw, you're parang iba ka ngayon. Parang ano nangyari? What's wrong with you? Are you okay? Kasi ko, what's the problem? Sabi ng bata, you're smiling. Parang sa kanila, ibang-iba talaga yung
mukha ko na nakasmile kasi doon ko na-realize, oh my God, palagit pala akong galit. Galit pala ako everyday. Oh my God, so sorry. Pag galit yung dating Oh mo. my God, galit pala ako everyday kasi yung bata ko, din ako sobrang tawa ko talaga, oh my God. Hindi pa talaga ako nag-smile sa klase ko. O kasi dito, as in, sometimes you're gonna be strong in front of them. You're gonna have to be strong talaga. Yun lang yata yung main challenge dito is talagang once you get over yung behavior ng students mo, yun yung pinaka-challenge ng most teachers sobra. dito. Ano. Pero it's good naman yung support system naman ng Fox Creek and yung school district so far. For me lang we have a different, ideas about or opinions about the support. Para sa akin, may support man. Kasi every time I gonna tell them about this behavior, about like that, may action din naman. Tulad nung nangyari sa akin. So, yung bata na suspended man for 5 days. So, with that, I appreciate them. Tinamaan ka ba talaga ng lapis? Hindi. Parang hindi ako natamaan. Pero the action itself is not good. So, yun sinabi ko sa kanila, kahit ano lang, I know na ano lang yun sa bata ba, hindi yun intentionally na stab niya ako. Yung the action itself kasi parang I imagine myself like an actress in the movie na a teacher ba na binubuli. Yun yung nasa mindset ko na sobrang na ano talaga yung self ko ba. Oh my God, I feel degraded for this. I feel bullied. So yun. Dapat talaga right there and there kasi you don't know kung saan pa yun mapupunta later. Yes, kaya hindi mo na-stop eh. Kahit yun yung sa mga applicants talaga, kahit sobrang yung tingin mo ba parang problema to or kailangan mo i-speak up kasi paano nila malaman kung hindi ka mag-speak up? Tama. O yun yung sinabi ko sa kanila na mag-speak up talaga ako kung anong gusto kong sasabihin. Kasi paano nyo malaman na wala na, burnout na kaming lahat or burnout na ako, hindi ko na kinaya. Kasi dito, zero tolerance sa bullying. So, pag may mga bully talagang hindi tinotolerate dito. Yeah, hindi talaga. Sobra. Kasi marami sa Pilipinas parang just deal with it, kumbaga. Parang hindi pa masyado yung... Walang suspension nga doon. Walang Pero dito as in, pag may bully-bully na mangyari, kahit suspended agad. Yung consequence dito may ng bullying agad. Talaga is mabigat compared sa Philippines. Yeah. Ano yung difference ng teaching methods between Philippines saka dito? Same. For me same. Kasi na-apply ko man yung ginawa ko sa Pinas, ma-apply ko dito, and of course whatever I learned here, kung ano yung mga ginagawa ko dito, parang I'm so excited to apply that in the Philippines also because it's more on parang student-centered ba, kumbaga. Pero sa Pinas, yung kaibahan pala is that sa Pinas, we're more on talking. Teachers talaga sila, yung parang magbibigay ng instruction, discuss, at the whole class talaga nagsasalita. Dito hindi. Yung gusto nila is you just to be, as a teacher, parang facilitator ka lang. Let the students discover their own learning. Yun yung yung kaibahan. Yung system ba na yun, do you think it will work sa Philippines? Yung pagiging student-centered ba, do you think na... Depende sa subject. So, sa Pilipinas, kung gustuhin mo man na maging student-centered ka, say for example, may subject ELA, English. So, gustuhin mo man na maging student-centered ka sa Pinas about sa subject na yan or sa mga lessons, sometimes they struggled a lot about, especially nasa ako sa province nag-teach dati. They struggled a lot about sa yung kumbaga, pag-understand ng words. But, yung kaibahan din sa Pinas, mas marami ang gagaling talaga magsulat. Yeah, sobrang galing. Kasi dito, even yung penmanship, hindi ni-enforce. Sobra. Nagulat nga ako yung sinabihan ko si William na you need to improve your handwriting. Tapos yung sagot, well, teacher don't care. Yeah. Kasi walang pake. Walang pake talaga, as in. Kasi they're more on technology also. Well, at least ngayon yung handwriting niya medyo parang okay. Pero really, in the beginning. So cute. Kasi so cute. And you know what? I really appreciate him in my class because highly proficient talaga siya.
Hindi naman kasi Pinoy, hindi kasi sa Mm. work talaga niya. Makikita mo naman sa result ng Galileo niya. He got Mm. highly proficient for that. So, Tinitiis ko nga siya kung minsan. Sabi ko, bakit ngayon wala ka pang girlfriend eh? Ako nung ganyan oh edad my ko, God, wag naman. dami ng Sobrang shot bata ako. pa. Sobrang bata pa ni Diba? William. Kasi kung minsan tinitiis-tiis ko lang na, meron bang magaganda sa klase mo, sa school mo. Na-annoyed siya pag ganun Kasi mga bata pa topic, yung talaga niya mindset ni Mm. William, and very competitive siya sa klase. Yun yung ko. Competitive siya, and siya yung tagabasa ko sa klase talaga. Kasi siya lang yung siya lang yung pag magbasa ng story with emotions, pag bang Oh, magbang din siya pag yung books, Ah. may may emotion yung pagbasa niya na parang yung kasi 7th hour matutulog yung iba so siya yung pababasahin ko kasi ang lakas ng boses, klaro yung boses, then everybody will gonna listen. So, Hindi ko pa siya naririnig ng ganun na. no, so dramatic. If you Curious tuloy ako. Yeah, sobra. If mag-read siya kasi may book kami na A Long Walk to Water, itanong mo sa kanya yan. Sobrang drama niya magbasa kasi the whole chapter siyang pinabasa ko, and it's a lot of pages. I think 5 pages pinabasa ko sa kanya. Shut up palagi yung ginabasa ko. Then, ang saya kasi pag siya ang magbasa, if somebody will gonna talk, hindi siya magbasa. So, maano yung mga bata na, ano nangyari? Ba't tumahimik siya? Can you just be quiet? Siya yung magsabi, can you just be quiet? I'm reading. So, tahimik na naman yung. So, yun yung good thing talaga sa kanya. Sobra. I really appreciate that. Thank you. Yes. How do you spend your free time dito, ma'am, pag off days nyo? What do Oh you my do? God, nakahiga lang. No, sometimes sama ko sa husband ko, and sometimes walking with friend. Gala-gala, shopping. Mapira yan. May kotse na kayo ngayon? Yeah, Sino nagda-drive? yung husband ko. Ikaw But na? I'm learning. Okay. Marunong na ako mag-drive. May na ako student permit, pero hindi pa ako nag-exam. Pero si Mr. sa Philippines nagda-drive na siya Yeah, before. we have may car kami. So, ano yung license niya ngayon? Arizona na ba? Or Yeah. still using yung... Arizona. Oo. So, nag-drive test and siya. Yeah, Oo. yung pagdating talaga niya dito, na siya. Kumuha na siya kaagad. Yeah. Okay. So, it's good na, you have your own car and then you get to drive. Hindi ka Kasi na car is necessity in America. Mm-mm. Necessity siya. Sobra. Kasi kung nagka-carpool ka lang, hindi ka basta-basta kahit Yeah. mag-grocery ka na, mahirap. You don't have freedom. Mm. Yeah. So, anong mga places na yung napuntahan nyo? Las Vegas, as always, kasi yung pinakamalapit, Flagstaff, Williams, Phoenix, California, Saan kayo pumunta sa California? sa LA. Anong pinuntahan nyo dyan? Hollywood, yung Beverly Hills? yeah, and yung famous, Yung Walk of the Stars, Yeah. pumunta kayo doon. Yung mayroon mga stars na. yeah. Yun lang. Any places na nasa bucket list mo na puntahan? New York. Yeah, New York. New We're York planning City. to, yeah. Kailan yung plano nyo pumunta? Maybe December, in God's perfect time. Si Lord lang talaga lahat. Kasi we're gonna have to be mindful sa pag-manage ng finances. Totoo. Yun talaga. Kasi we're not here. Always remember, we just have 5 years. And if you're gonna have to spend a lot money, oh my God. So, you need to keep it as long as you can save para sa investment nyo. Mas mabuti na lang mag-invest or mag-save. Oo. Kasi I've seen some na kahit na 5th year na nila, magarbo pa rin. There was one 5th year na bumili pa ng bagong kotse. Oh. So sa mind ko is like, why did you, may kotse ka na, tinrade-in mo, bumili ka ng bago, and then No, it's a pride. at the end of the year, uwi ka sa Philippines, But, Oo. Pero hindi yun, it's a pride. It's their own choice. Totoo. So, choice nila yun. But, again, in my own side lang ha, as in, kung sa lahat ng mga naka-watch ng video na to, sa mga gusto magpunta dito sa Amerika, just a simple advice, be wise talaga sa finances. Kasi, andito lang tayo as in for 5 years, and sometimes, di pa natin alam kung i-renew tayo. Oo. So, that's the worst thing pag, what if, Tama. may problema na mangyari na ganyan. So,
we need to be mindful taga and be wise. That is why before kami nagpunta dito, I asked God as always, hindi talaga mawawala sa prayer namin mag-asawa na bigyan kami ng heavenly wisdom and knowledge how to manage our finances. Kasi yung J1 program, yung normal na program runs for 3 years. 3 years. Tapos pwede ka mag-extend ng 2 4th years. and 5th Yeah. year. Pero that doesn't mean na maka 3 years ka kasi for example, kung Hindi ka hindi renew. nagustuhan ng Yeah. district, no? Kasi meron yatang isa na I heard na hindi yata renew. First year niya pa lang hindi na-renew for the second year yung contract. So you have to be mindful of that. Yeah, yun dapat. Then, as in, sobra, yung parang dapat hindi ka maging, parang na, surprise ka ba na, dito na ako sa Amerika, gala na ako ng gala. Dapat as in, go back with what I have, go back sa sinabi ko kanina na, you just have to be mindful. Tama, And, tama. Talaga, maingat ka talaga mag-ano sa pera mo. So as of now, yung plans nyo, if possible, mag-extend kayo ng 4th and 5th year? Of course, because lahat naman siguro ng mga J1 teachers, they're looking forward for the extensions, and lahat naman siguro kami nag-aim for that. And siguro there's few teachers na, hindi, 3rd year lang ako, uwi na ako kasi tired na. Minsan may 1 year pa, umuwi na. Like that. But sa case ko, if we really wanted to, parang gustuhin namin na mag-invest pa talaga, so we're gonna have to pursue or to continue the extension program. Kumusta naman yung adjustment nyo living here in the US? It's okay. Kasi yung Bullhead is parang Pinas din. It's just parang Pinas lang. Pero mas mainit dito, no? Mas mainit siya. Aircon is aircon. So, Bagay. oo. Have you considered na maybe to settle here if given the chance? If given the chance, if it is God's will again and again, then why should I ba't ko naman hindian yung Kung yun will ni talaga yung Lord? ano, no? Oo. Yun yung sinabi ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko yung mas gusto talaga to stay here. Oo. Mas mas nakikita niya na parang may kita talaga siya ba kumbaga. Kung nandito. Kung nandito siya. But again and again, always ko inano sa self ko na just pray for God's will as always. Totoo. It's not my will, it's God's will talaga. Meron si Habi ba, meron siyang target na possible other states na titirhan? Wala kasi lang siya, parang just keep on Go with the flow. Go with the flow with my decision. So ikaw talaga yung nag-decide kung... Nag-a-agree lang talaga yan siya. Ano bang tawag doon? Yakuza. Yeah. Okay. Pero which is good. Yeah. I gonna go with you like that. Yeah, dapat lang kasi hindi pwede na kami ng mindset kasi dagdag stress yan. Totoo. Kaya sa mga husband yan, sa mga J2, as in, take good care of your wife. Kasi hindi madali yung pagtiteach nila dito. Wag masyadong magpabigat. Wag talaga. Wag yung dagdagan yung pressure. Wag yung dagdagan yung stress na na-experience nila. You're supposed to be a support system, not stress sa kanila. Hindi talaga ganun kadali mag-teach ng Sobra. students dito. Yeah. And not just considering the students, dealing with the students, but also sometimes, say for example, in our school, halos everyday papasukan ka ng yung sa admin. Ako as in everyday papasok talaga sila mag-observe, and sometimes your class you can't expect the way what you have expected, na nag-expect na ganito gawin ng mga bata, and as in minsan nakakapagod din yan. After ng program mo, merong 2-year home rule. Yeah. Ano yung plano mo during that time? I just want to be a vlogger. Yeah, just a vlogger, a businesswoman, and I don't think any possible pa na magbalik ako sa teaching. It depends upon God's plan talaga. We have a plan, but we surrender it to God na baka mag-business lang, ganyan. Kasi business, more on business talaga ako, sir. Sobra. Pero seryoso ka ba sa sinabi naman mag-vlogging ka na lang? Yeah, kasi
nagva-vlog ako. And may ano talaga yung vlog kung passion mo. Kasi sa Pinas pa lang ha, I'm aiming na sana magka 4K followers ako. Sana mag 1K may views, kahit 1K lang, ganyan. And just continue lang talaga. Sa simula, sobrang, ang ano talaga ng daloy, parang, oh my God, may pag-asa pa kaya. But, if you really try to put effort for what you have done, God will gonna, yung, kumbaga, your labor is not in vain. Hindi talaga yan pinag-ano ni Lord. So, lahat ng mga effort mo, kung may passion ka sa ginawa mo, and sometimes, so, as a vlogger, a content creator, na nagsisimula pa lamang, sometimes maano tayo ba may discouragement na oh my God, konting views lang, 100 lang, 50 lang, but you know what, I always keep on putting in my mind, in my heart na saan ba nagsisimula yung millions. It start with 100. So kung walang 100, walang million. So ganyan lang, just go with the flow, kasi sa kalaunan i-bless din yan, Lord. Totoo. For example, this podcast before I started it, tumingin-tingin muna ako ng mga tips sa ibang mga popular din na vloggers. And then ito nga talaga yung pagiging vlogging is labor of love talaga. Yeah, labor of love. Hindi siya basta-basta na meron din some people na they started it and all of a sudden nag-blow up sila. Yeah. Pero majority of the time is it take years bago not even to monetize yung channel mo. So dapat consistency is the key. Talaga na kung may schedule ka, kung ano yung schedule mo, once a month or once a week or daily, consistent, and then may time na meron kang views, may time na walang views, pero consistent ka lang talaga. Kasi it's possible na yung video mo na to for now is walang views. You never know kung yung topic na yun would be relevant a few years from now. And then all of a sudden, yung video mo na you did 5 years ago, biglang nag-viral na lang because yung topic mo is relevant for the time. Yes. So hindi rin madali yung magbabag. Kailangan, mas easy pa nga yata siguro maging teacher na lang. Pero para sa akin, as in, if given the chance, I would rather have to choose vlogging. Kasi sa Pinas talaga, as in, sobrang love ko yung, hindi talaga ako mahiya mag-video, mag-picture sa self ko. Hindi talaga yung boses ko, kahit yung boses ko is malaki, pero parang hindi ko inalintana yung sasabihin ng ibang tao. Parang, I just go with the flow lang talaga. And as in, glory to God, monetize na din yung ano ko. So, nag-earn na yung ano ko, yung account. Kasi Facebook ako. Mas madali kasi sa Facebook. Kasi kanti yung followers mo, mas ano siya. So, glory to God. As in, yung ano ko lang is dapat continue ka lang talaga. Tama yung sinabi mo na consistency and wag mawala ng pag-asa. Kasi and then pick one, in the beginning, either you choose one, either TikTok, Instagram, Facebook, or YouTube. Yeah. Kasi mahirap yung sabayin mo silang right away. Kaya ako, yung in the beginning, sabi ko, mas maganda siguro kung sa Facebook ako mag-focus kasi more on Facebook talaga yung Philippines. Yes. Pero at some point na-decide ako na I'll focus more on YouTube. And then sinishare ko lang sa Facebook din. Pero it's good na na-monetize mo na yung sa Madali Facebook siya ma-monetize kasi ano siya, personal account ko siya. Inano ko lang, parang change into professional mode. And it's nice because lahat ng tools invited na ba. So, may earn na talaga. Tapos, hindi ka mag-worry talaga about sa 100 views ng 300 kasi ina-accumulate yan ni Meta eh. So, lahat-lahat accumulated. So, ganyan. May specific na topic ka ba sa... Hindi, yung parang ano lang, yung gala-gala ko. And, last year, nakafocus ako of encouraging verse, encouraging na mga thoughts, pero kalaunan parang sabi ko, why not I should have to be, kasi hindi madali as, 'di ba? I know kahit ikaw nga ano mo yan, makarelate ka talaga na hindi talaga siya madali. Mag-iisip ka ng iko-content mo, mag-iisip ka anong sabihin mo. So,
yun yung nangyari sa akin dati na, my God, ano namang sasabihin ko ngayon? Hindi. So ngayon, kung ano yung ginagawa ko, parang yun yung in-expose ko Oo. ba, kumbaga. So natural lang siya. And sometimes maano man ako na, na-appreciate ko kasi mag-boom talaga. Magpupunta ng 100K views, 80K, and it's a big, Oo. ano na yan, achievement. Kahit nga Definitely. 1K na, achievement Oo. na yan. Oo. So, as in, wag lang talaga mawala ng pag-asa. Just keep on moving. And hindi talaga yan iwasan, paulit-ulit ko sasabihin na may magko-comment sa'yo. Totoo. Wag kang Totoo. mag-ano. And yung bash, Bashing, mababash oo. ka talaga. Minsan, be kind na lang sa pagre-reply sa mga comment like that. Hindi yan maiwasan. Or otherwise, wag mo na lang talaga Huwag mo na lang siyang yung pansinin. comment. Oo. Hindi talaga mawawala yung Pero minsan, nire-replyan ko for engagement purposes. So, nagre-reply ako para may reply din, may like, and para may conversation na nagawa ba like that. Pero, balik sa tanong, if I have the chance, balik ako sa vlogger and business. Yeah. So, sa business side naman, anong business yung pinaplano? Sa Pinas, we're starting having piggery. Okay. And of course, we have a store. And kasi sa Pinas, yun talaga yung andun pa kami sa Pinas. Nagtindahan at saka, tindahan lang yun. Pero ngayon, or bigasan dati, then nalugi ba, kumbaga, yun yung isang turning point ko talaga na down, na nawala yung business ko. So, balikan yung business na nawala. Pero natural lang naman talaga yung Normal. It's you normal. start a business and then sometimes you go Yeah. down. Pero don't be discouraged by that. Yeah. You learn from kung hindi man successful yung previous business na yun. Take the things na na-learn mo from that and apply it to the new Yeah. business. Diba? And you know what, na-learn ko doon? Huwag magpautang. Yeah. Totoo yun. Totoo Kasi yun. andun ako, huwag kang magpautang. Tapos, as in, yung wala talagang mabalik sa'yo kung magpapautang ka. Kaya, sa ngayon, yung mama ko yung nag-handle ng business namin. So, it's okay. Kasi Trusted sa din atin, mahirap yung hindi magpautang, especially kasi marami kang kilala, marami kang friends. Yes. And it's not easy to say no sa taong Yeah. kilala mo na. Pero you have to keep yung personal and business really separated. Kasi, yun nga, pautang ka ng pautang and then before you know it, wala ka ng puhunan pang bili ng Yes. diba, stocks mo kung sa Pero business. minsan, hindi yan naintindihan ng mga tao na sometimes they take it personal na sobrang damat naman, ganyan-ganyan. But if maging businessman din kayo or magbi-business kayo, maano nyo yan, makapagsabi ko, kaya pala. Ma-realize Ma-realize na nila. Tama. Kasi utangin mo ngayon, pero okay lang sana kung on time yung bayad. No? Within 30 days. Pero kung minsan na... And that's the worst thing na mag-expect ka na babayaran ka tapos wala. So, yun yung pinaka-worst. Ayun, bibili ka ng stocks mo, wala kang pambili dahil utang na Yun yung sinabi, nagre-remind ako kay mama ko na as much as you can say no. Pero a lot of people hindi talaga nila maintindihan. Hindi. But it's okay. Pero for now, lesson learned. Lesson learned. Talaga, Yeah. diba? Meron ka bang friends na ruin yung friendship nyo dahil sa utang? No. As for now, no. Hindi mo na, kung may utang sa'yo, hindi mo na lang minamind yun. Do you rather na keep yung friendship mo rather than talagang single? Wala naman. Kasi or may friend man siguro ako, or sometimes ako, if I have a friend na uutang ako sa kanya, dapat ako, responsibilidad ko na babayaran ko talaga para hindi yun ma-break yung relationship na. Pero sa akin, wala. Hindi ko na-experience na nag-away kami ng friend ko. Wala kang pinuutang na every Wala time naman. na nakikita ka, tumatawid sa kabilang... Wala naman. Wala naman so far. That's good. Yeah. Dito yung daanan. Bigla na lang. Yeah. Parang multo ako multo ba ako? Hindi naman. Wala. Ano yung favorite American food mo dito, ma'am?
Parang wala. Wala. Na-adjust ka ba sa American food o parati na lang talagang home cooking? Home talaga. Hindi ako, ay, nagsa-start ako yung, parang, wala talaga. Wala akong American food Talagang na stick to Filipino stick ka to lang talaga. Filipino kasi sa bahay, nagluluto ako ng isda, naggulay, munggo, like that. Ano yung favorite mo ng Filipino food? Munggo. Monggo Oh, with... tsaka pansit. Munggo with chicharon na with pork. Paano ang luto nun? Chicharon? Tsaka monggo? Yung asawa ko kasi, yung sabi niya, lagyan ng chicharon. So, every time magbumunggo ako, may chicharon yan. So, regular lang yun na monggo pero Munggo, may gulay, may Oo. pork, then dadagdagan lang ng ganun lang chicharon. chicharon. Oo. Ano kayong last? Parang curious ah. Sarap. Sarap siya. Actually, So- masarap. So, dito, wala nang bibilan ng chicharon dito. Meron. O meron? Saan ka Yung mabili? chicharon na, ano ba, dyan sa Walmart, may chicharon, yung... Pero parang ano yun spicy pork rinds ba yun? Hindi, O meron regular. silang parang regular na May chicharon? regular sila. May spicy, pero pinipili ko yung regular. Oh, check ko nga yan. Hindi pa ako nakakita ng May chicharon? chicharon na hindi spicy chicharon Meron. dito eh. Other than minsan pag pupunta ka ng Seafood City, you'll find a little bit of chicharon. Ang dami sa Walmart. Mali yata yung aisle na pinupuntahan Yeah, ko. baka. Ano yun? Asian aisle ba? Hindi O, hindi man. naman. Hindi naman. Parang doon siya sa Ano poultry. yung tawag nila sa chicharon dito? Ano yung nakalagay sa label? Chicharon. May chicharon na. Chicharon talaga? Oo. Saan kaya galing yun? Mexico? Parang Mexico. Pero minsan out of stock sila. Minsan. Pag minsan sabi ko, bilhin mo ko, sabi wala. So, minsan walang stock. Interesting ah. Yeah. Kaya nga chicharon sa Walmart. Meron na sa Walmart. Ano yung work ngayon ni Habi? Yun, nag-deliver sa Spark. So, pero sabi mo kanina sa Walmart, siya nagwa-work? Ay, Walmart kasi part ng Spark yan. So, kumbaga, siyang magkukuha ng mga groceries yung i-deliver sa bahay-bahay. So, for example, pag Mag-order ka, nag-order ako sa Walmart na home delivery, siya ang nagdi-deliver. siya nagdi-deliver. Okay. Akala ko kanina yung sinasabi mo Spark parang Uber. Hindi, Same ba siya yun? sa Uber kasi magbibigay siya ng offer. So, it's up to you. You're gonna have to shop or you're gonna have to mag-pick up ka lang. So, okay. it's nice thing kasi hindi, para sa kanya, hindi siya napapagod ba, kumbaga. So, sa kotse lang siya most of Kotse the lang, time. nag-uupo, antay ng offer. Tapos kung gusto niya, i-accept niya yung offer. Yeah. So, siya pa rin yung parang Siya boss. pa ang boss. Oo, siya na pipili kung parang ayaw niya yung ganito. Ang layo nito. Oo. Tapos, ang bigat. Ayaw ko nito. So, siya ang magpipili. Kasi makikita mo kung anong in-order nila. Yeah. No? So, kung ang dami, sobrang dami. tatlong sakong bigas yun. Yeah. medyo- Lalo na yung tubig. Tapos, third floor. Ayaw niyang kunin yan. Yung tubig ba, minsan third floor. Tapos, yung tubig is like 20 bottles. So, ayaw niya. Oo. Yung 20 na nakapack ba? Akin nga lang. Dyan lang sa driveway. Papasok, tinatamad pa ako eh. Kaya minsan ayaw niya kunin Kanina niya. bumili ako ng dalawang case. Isa lang pinapasok ko, yung isa nandun pa sa sasakyan. So what more kaya kung dadalhin mo pa sa third floor. Yeah. Ma'am, pag may biggest advice kayo sa mga applicants na J1, ano yung ma-advise mo sa kanila? Sa lahat ng mga aspirants or sa mga nagdanais na mag-a-apply sa US, the only thing na ma-advise ko is just first and foremost, pray. If it is really your decision, then i-pray mo talaga yan kay Lord. And second, you're gonna have to prepare yourself, not just hindi lang yung money, but your whole self, your emotions, physical, yung lahat talaga. Na-prepare ka kung ano mga, and expect for worst. Kasi minsan, nag-expect tayo ng simpleng ano lang ba na, okay lang yung ano doon. Sometimes, you're gonna have to expect yung mas worst ba para pagdating dito, ito naman yung expectation ko. So, again, go back with my, anong tawag dyan, advice. Pray lang talaga, and kung ano yung
pinangarap mo, pangarapin mo and do your best, do your effort. And God is nagbibigay talaga siya ng blessing. The only thing na gawin natin is that we gonna have to do our efforts. Kasi again and again, your labor is not in vain. May maano ka talaga na ano niyan, parang reward. So and kung makapunta ka naman dito sa America, just be mindful. Hindi lang mindful, dapat vigilant ka sa lahat and be wise, ask heavenly wisdom and knowledge how to manage your finances. Tama. Not just your finances, as in yung finances talaga yung sobrang focus ko kasi minsan pagdating natin dito parang na-surprise tayo ba sa Tama. sa anong nandito, parang, oh my God, I gonna go there, gonna try to consider kung ano yung dapat i-priority. Kung may utang ka dyan, i-prioritize mo yung utang mo. So, yun dapat yung priority mo. Then, after that, save. You need to do the savings and, of course, yung, ano ka, maging, makatao ka, kumbaga, maging, ano ka sa lahat. So, kasi minsan, di natin maiwasan na may mga conflicts. So, you're gonna be maging humble ka lang din. And kung anong meron ka, pagdating mo dito, dapat just have to stay grounded. Share your blessings. Yeah. Share your blessings and of course, you're gonna have to share your blessings and wag mong kalimutan talaga magdasal. Again, humble. Yun yung advice ko. And keep moving. Meron akong speaking on that sa financial, may kilala ako na pagdating dito parang nanibago yata sa pricing ng goods, no, for example, na-introduce sa Goodwill and then yun, hindi na control yung spending habits. Yeah. Tapos after ng 1 year, by the end ng school year, walang savings. Yeah, kahit na Goodwill ka, kahit sasabihin mo tag $2 lang yan. If you're gonna have to buy 10, so you pay for 20 and may tax pa yan. So bumalik ka na naman ng next day, another 20. Tama. So ganyan ba? So maging mindful ka. And it's okay kasi nagtatrabaho ka naman, but wag mong i-compromise yung savings mo. Yun yung talaga yung suggestion ko. Wag mong i-compromise yung savings mo. Kami kasi ng husband ko, we gonna have to pay the bills first. First and foremost, we do our tithes para sa church namin. So, kinukuhaan namin ng 10% yung kita namin, bigay namin sa church. And after that, pay the bills. And after paying the bills, doon na kami sa savings. Kukunan talaga. Dapat sa kanya 35% of your salary after nakunan na lahat 35% dapat nasa savings. Ang sa akin din 35% nasa savings. So yung mga extra yun na yung pauwi sa Pinas like that kung ano ipapadalaan. Yun na. So you always have to consider na baka hindi ma-renew yung contract mo. Yeah, for the second consider year mo na. talaga So, yan. don't be tawag nito Waldas. don't think na just because na bigyan ka ng contract for the first year na diretso na yung program mo for the 5 years. Yeah, wag mong i-count. Always think na may possibility na hindi ka ma-renew for whatever reason for your second year. Which doesn't mean na wala ka nang hanapan ng trabaho. It just means na maghahanap ka na naman ng bagong school district. And then depende kung bakit hindi ka na-renew, it might affect your application. And kasi magba-background check yung mga yan eh. They will most likely call kung i-disclose mo sa kanila, they'll probably call yung previous school district mo and ask why you were not renewed for the second year or third year. Diba? Yes. So depende I kung agree. So dapat pagdating dito, prioritize your finances. Wag masyadong mawaldas. Save your money and prepare definitely for the future. Yes. And as much as you can, say for example, kung hindi pa kaya magkuha ng car, kasi alam mo yung pag-balance ng lahat, then wag muna. Pero kung sa tingin mo, necessity na and helpful siya sa paghahanap ng income, then go. Pero kung hindi, wag muna. So, ganyan ba? Dapat marunong ka talaga kasi
yung sinabi mo kanina na hindi natin alam kung Mm. ma-renew ka or hindi. So, hindi tayo uwi ng Pinas na luhaan. Tama, So, tama. you're gonna have to save. Mm. Yun talaga yung, kasi life is giving me so much lesson about money, about finances. Kaya sinabi ko sa asawa ko, hanggat nandito tayo sa sorry, sa US. America, sa US, kung ano yung nagawa natin sa Pinas na naglo-loan tayo, hindi na natin yan gawin dito sa US. Mm. So kung, say for example, gustong gumala, kung wala kang extra, then wag kang gumala. Mm. So yun talaga yung dapat i-put sa mind ba na wag mong i-compromise yung mga savings mo or mag-ask ka ng utang sa ibang tao para makagala ka. Wag nang ganyan kasi andito tayo. It's just a simple advice naman. It's up to you din naman. Kasi iba-iba man tayo pag-handle ng mga situation na ganyan. But sa akin, effective kasi para sa akin na you need to be mindful and be wise, be vigilant in managing your finances. Shout outs. Okay, shout out to all my followers. Hi mga kaagtang. So I always keep on thinking about what should I start with my vlog? Ano yung isa-start ko ba? Kasi dati, hi, this is Ma'am Tal here in USA. Parang nauumayan ako ba? Oh my God, I'm gonna have to change it. Ay, mga followers, of course, I'm gonna have to give a big shout out sa mga taga-Pinas and of course, mga Bisaya dyan. Pray lang tayo sa Pinas, no? Sa mga nangyayari. We just have to pray. Like that. And thank you so much. Again, thank you so much, sir. It's my pleasure na interview and sobrang saya. Feeling ko artista ako. Oh my God. Definitely. Yeah, as in, hindi man to, pag ask ni ma'am na, pwede ba ma-interview, then I said yes, because, I really love vlogging also, and basta, passion ko din to, so, yan. Oh, 'di ba yung if you think yung minsan yung vlogging na studio, you would think like grand na studio, no? Pero kung makikita nila yung studio, no, this is like 10 by 7 na room lang actually. Yeah, but it's already good, and it's a great deal na. And then whoever wants to start ng vlogging, definitely you don't need really like fancy na space or equipment. Kahit na cellphone lang, you could start Yeah, vlogging. totoo yan. Sobrang right totoo away, yan. diba? And then yung maganda rin yung yung career ng vlogging sa Philippines eh. Sobra. Diba? Like hindi ko na-realize na napakarami palang vloggers na making good money sa Philippines. Yes. Until na search ako sa YouTube, sino ba yung mga biggest na YouTubers or vloggers sa Pilipinas? Meron din pala silang sarili nilang mga dramas, ano? Yeah, as in, and ang nakaano sa kanila is may YouTube sila, may ano din sa Facebook. So, yung mga famous vloggers na talaga ba. So, pero tama yung sinabi mo ba na you need to, kung nagsisimula ka, you need to choose one. Saan ka pwede mag-start? Kasi if boom na yung isa mo, pwede ka na makakonect sa ibang platform. So, ganyan. Slowly. Kasi ako always keep on searching for what would be the best as a vlogger, content creator. So, ganyan din yung ano ko. As in, sobra. Kasi love ko kasi yung vlogging also. Oh, it's fun, di ba? Yeah, it's fun. And diba? yung iba, tingin nila parang, parang nakakahiya. But sa akin, hindi talaga yan nakakahiya. Para sa akin, I'm so proud of what I have done. But definitely, hindi rin siya for everybody, no? Hindi. Kung hiyang ka na sa camera and talking to the camera and talking to people, yung ganda lang dito is camera lang yung kausap mo, no? Wala kang kaharap na tao na ano. So, kung maging komportable ka talking to the camera, it's pretty good. Kaya hindi talaga ang vlogging is not gonna for all. Kasi minsan may mga mahihiyain talaga. Pero sabi ko sa kanila, kung nahiya ka, yung advice ko sa vlog ko, kung nahiya ka sa pag-video sa self mo, then try to look for another thing na mabivideo mo. Then kung nahihiya ka na mag-voice over, then try to change the way voice. yung voice. So,
hanapan talaga maraming ng paraan. paraan. Oo. Kung gusto mo, hanapan mo ng paraan. Pero ako, kasi passion ko sa to, so, wala na. Diretso na. Dati, nagtatagalog ako. Tapos, sobrang pangit para sa akin. I'm not comfortable Hindi ba? na siya Parang, natural. hindi na natural. Parang, hindi man lumabas talaga yung ako. So, ayun, I go back with Bisaya na, minsan may English kunti. And, go back with Bisaya talaga. Kasi kung magtatagalog ako, hindi talaga siya ma-express lahat. Oo, dapat. Kaya nakabahan ako dito. Oh my God, yung mag-interview sa akin Tagalog and kung English, wala pa akong accent. Oh my God. Whatever yung komportable ka na Yeah. language, yun. Pero kasi hindi yata Hindi ako nagbibisaya kasi hindi. yung Bisaya nyo, although na Bisaya din ako, yung magkaiba yung Bisaya natin. Yeah. So kung bibisayain mo ako ng Davao na Bisaya, Iba. mapipick up ko siguro konti, pero hindi ko Hindi talaga lahat. mag-grasp yung 100% kung ano yung Kaya I gusto mong tried sabihin. dalawang Tagalog. Sabi ko right. ma'am, please. Tapos kung English naman, wala akong accent. Yung parang magto 2 years ka na wala ka pang accent. Oh my God, but it's okay. Pero hindi ako, me is me. Hindi talaga ako mahihiya kung ano man yan. So kaya sa mga nagwa-watch dyan, just be yourself. Yun lang. Just be yourself. And again, thank you so much. I really appreciate Thank you for that. coming. Yeah, and God bless you, Mer, and declaring na lalago talaga tong studio mo. Thank you, ma'am. And it gonna be big. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. So, I really appreciate this. Artista na ako. Bye! Thank you for watching. This episode is made possible by Filipino Teacher Exchange, Prescia Villabert Beach Resort, Patrick Villabert Foundation, and by viewers like you. Thank you.